Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong repair dito. Job number 39744. So ang model pala nito mga kabay, D26676. Ito po yung cleaner na DeWalt. Ayan. So ito mga kabay, saksak natin. So umaandar siya mga kabay pero pigil. Tsaka kung iikutin mo to, ayan, ang tigas. Ayan. Dapat malambot ito pag inikot. So pwedeng sira yung bearing yan, o kaya sobrang dumi. Ayan. Minsan naman sunog, pero ito hindi siya nangamoy. So maaring bearing ang sira nito. So bubuksan natin mga kabay. So unahin natin dito sa kanyang carbon brush. Ayan. Tapos alug-alugin lang natin. Ayan, mabubunot na natin yung kanyang carbon brush kasama yung kanyang housing o brush holder. So ito matigas, ayaw lumabas. So yan mga kabay, natanggal na natin. Meron pang kahoy, plywood yata ito. Tapos dito tayo sa kabila. Yan. Dito naman tayo sa kanyang belt. So ayan, okay pa naman yung belt niya mga kabay. Ang problema lang talaga niya ay matigas siya. Pigil yung ikot niya. So bubuksan natin dito sa kanyang armature tsaka blade drum para matingnan natin kung alin bearing ang sira. So sungkitin lang natin ng flat screw mga kabay dito. Yan. So medyo matigas. Yan, dito tayo. Matigas. Matigas. So yan mga kabay, nasungkit na natin. Yan. So pwede na natin itong hugutin pero matigas pa rin. Yan, may naiwan pa palang screw na hindi nakalas. Yun. So dito sa kanyang field coil mga kabay, ayan, kung makikita nyo. So wala naman po siyang ang problema lang dito, ang daming dumi. Ayan. Mapapansin nyo, ang daming kahoy-kahoy. So i-blower natin to mga kabay. Ang pinaka problema niya ay nandito. Ayan. Dito po sa kanyang bleed drum. Ayan. Yung bearing po dito, yan po yung matigas. So kakalasin natin yung kanyang belt. Ayan. So yung belt niya mga kabay, okay pa, hindi pa siya palitin. So ayan, kung mapapansin nyo dito sa kanyang mismong armature, ayan, alog. Tapos dito, hindi naman siya ganun katigas, malambot. So dito ang problema sa kanyang armature. So tingnan natin. Ayan. Ito ang pagtanggal nito mga kabay. Wala ka talaga ibang paraan kundi ipitin ito ng vice grip. Dito. Dito kayo mag-ipit sa walang ngipin o walang thread para hindi siya maapektuhan yung kanyang belt kapag umiikot. So kahit ito lang magkaroon ng tama, ayos lang yan. Wag lang dito sa may ngipin niya. So ipitin natin ng gato, ng vice grip yan. Tapos ito iipit naman natin sa gato. Ayan. So hindi ko lang maipakita kung paano kalasin. Basta ipitin to ng gato, tapos ito ikotin mo yung kanyang pulley. So yan mga kabay, naluwagan na natin. So tanggalin na natin tong pulley niya. Ayan. Tapos yun. So ito po yung sira mga kabay. Yan. Mapapansin nyo, sobrang palag na dahil sabog na po yung bearing. Ayan, basag na. Yan, tingnan nyo. Tanggalin lang natin yung takip. Ayan po. Yan, yan po yung nasira. Wala na po yung housing, nadurog na. Yan. So dito sa kanyang bleed drum, walang problema. Akala ko kanina nandito.
Pero medyo maganit din siya. So kailangan din natin itong tanggalin para ma-check na natin lahat ng bearing. So ganun din ang kalas nito mga kabay. Kailangan yung iipit sa gato, tapos kapihitin nyo ito. Pag ganun po ang pihit. Ayan. So ipitin ko muna sa gato to, tulad kanina sa armature. So ayan mga kabay, nakalas ko ng kanyang pulley. Ayan. So ito, ipipress natin ito pababa. O kaya kung wala kayong pampress, pwede rin ito. Ayan. Pwede nyong pukpukin yan, pero syempre, kailangan ingatan nyo lang. Kailangan pantay. Para hindi masira yung kanyang plastic. Dahil plastic lang po yung housing niyan. Hindi siya katulad ng iba na aluminum. So ito plastic lang, kaya kailangan ingatan natin na ayan. So matigas siya mga kabay. Ayun, may screw pala mga kabay. So luluwagan na lang natin yung screw para mahugot natin. Luluwagan natin yung screw. So ayan mga kabay, kailangan ko pang kalasin yung tatlong nut dito sa kanyang bleed drum para makalas natin yung kanyang bearing o masilip. So ito po yung bleed niya mga kabay, palitin na rin. Ayan, kasi kung papantayin nyo yan, kung aasain nyo, ayan, medyo pudpud na gilid-gilid niya, kaliwat kanan. So pag pinantay mo yan, manipis na. So kailangan natin palitan yung kanyang blade. So ayan na mga kabay, nasilip na natin yung kanyang screw. Ayan. Kaya kinalas ko muna dahil matigas. So ayan, malambot lang. Tatlong screw ito mga kabay. Para mahugot po natin. Hindi pa naman talaga sira yung kanyang bearing dito sa bleed drum. Yun nga lang, medyo alog siya konti. Para isang bukasan na lang, kaya kinalas ko ito. Yan. O. Diba? Ayan o. So, kinalas ko lang siya para malaman natin kung okay pa ba talaga yung ikot niya. Kasi maganit siya o. Ayan o. Matigas. So, kailangan na rin palitan mga kabay. So sisilipin lang natin yung number. Hindi ko muna siya palitan, aantayin natin yung approve ng customer. So ang number dito mga kabay, 6200 RS. 6200 RS, yun po yung bearing niya dito sa bleed drum. Dito naman sa kabila mga kabay, 608 lang ito. Ayan, 608. Ayan, pero buo pa. Okay pa yung number 608. So ito lang ang papalitan natin, 6200 RS. Tsaka yung bearing dito sa harap ng armature, 608 din ito mga kabay. Dito sa likuran, 607, okay pa. So, tatlo lang ang papalitan natin dito sa cleaner na DeWalt mga kabay. Ayan. So, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa mga kabay kapag in-approve ng customer. Ulitin ko, palit tayo ng bearing 6200 RS, bearing 608, tapos yung kanyang carbon brass. At syempre yung kanyang blade. Ayan. Yun po yung papalitan natin dito. Papakita ko sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer kung paano magkalas nitong bearing tsaka magkabit ng talim at itong bearing 608. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. Bye bye.